Good morning sa tanan, maayong buntag o dugay ko nga nawala pero nakabalik na ko. So busy with the past few days kay nami sa lugar nga wala kaayo yung signal. So this morning, dili ta maglangan, let us talk about the theme which says ang mulahutay maoray maluwas. Magtanaw ako sa akong copy kay para dili ko mawala. Sa atong pag-alagad or sa imong pag-alagad karon, na sinati ba nimo nga smooth ra kayo ang dagan or wala ba'y pagsulay imong nagian? Surely, just like me, daghang kayo og mga pagsulay igsuon sa ato ang kinabuhi sa atong pag-alagad. Ang uban, dili nato siya kontrolado. Sometimes, abot na sa ato ang mga huna-huna nga dili na ta mo padayon gyud, mo give up na lang ta, dili na ta mo padayon sa pagbuhat og maayo, di na ta gusto no kay daghan kay pagsulay gyud nga nagaabot. So kung gusto ka makaibalon ini nga kabuntagon unsa ang buhaton para makalahutay ta og kanong dapat man ta nga molahutay, just keep on watching. Kung mayngon ta og pagsulay ni ani nga context mga igsuon, no, kung tan-aw na ta ang uban nga mga version nag-discuss siya dira ag trials, temptations, mga bad days no sa Tagalog, pagsubok, tukso no, mga struggles sa ato ang kinabuhi. So, ingon siya dra sa English nga version, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that loved him." Sa King James na siya nga version. Sa NIV niyo po siya dra, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him." Sa NIV na siya nga version. Sa Bisaya yung siya dira, "Bulahan ang tao nga milahutay sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong sa kinabuhi ang gisaad sa Dios ngadto sa mga nahigugma kaniya." Makita ang ato ang text sa Santiago 1:12. Santiago chapter 1 verse 12. So, ang gisgutan diri is ang pagkabulahan, no? Muna siya ang kinaiya sa usa ka determinado, dunay courage og dili siya apektado sa bisan unsa pa man nga mga circumstances. Nilahutay siya, bulahan ang nilahutay. Praise God. Unsa man ang mga buhaton nato mga igsuon? Unsa ang angayan natong pagabuhaton aron nga makalahutay ta niini nga mga pagsulay? So again, dili lang ni para sa inyo ha, ako ang pinakauna nga naigo. Abot na ko sa punto nga di na ko mag-share sa social media. Daghan kaayong mga bashings, daghan kaayong mga negative nga mga comments, daghan ang usay ang makita lang sa imo is ang mali lang. But as I have read this one, yung Lord, so para gyud ni siya sa ako. Unsa man ang dapat nato nga hinumduman? Pipila sa mga butang nga ngayon natong hinumduman para makalahutay ta sa ato ang journey. Imagine you are just like someone nga naglakaw ba niya, nakay finish line nga dapat tapuson or nakay dapat adtuan, dapat nakay maabot, nakay dapat kanang humanon nga lakaw. No, and sa imong paglakaw, sa imong pagbaktas, daghan kay siya og mga pagsulay sa unahan. Pwede ka madagma, pwede ka matumba, pwede na ay magharang sa imong didto or something. No, and unsa man ang dapat nato nga hinumduman para makaabot gyud dito sa tumoy sa atong padulngan. Number 1 is kinahanglan hinumduman nato. Igsuon, wala ka nag-inusara. You are not alone. Ingon ang pulong sa Ginoo ba? "Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you." I know this refers to kanabitaw na atay mga panginahanglan sa ato ang kinabuhi, like sa financial nga bahin. No? Sa financial nga bahin, usahay. Mao gyud na siya ang mga rason nga nung madali ta ma-discourage, no, kabalo mo unsa ang feeling kung walang-wala gid ta. Amo gyud na siya ang pinaka-rason usahay nga di na ta ganahan mo padayon sa life. Pero nagsaad ang Dios, "I will never leave you nor forsake you." Dili ta niya pasagdan sa tanan natong panginahanglan, labi na karon ting palit na pod og mga gamit sa mga estudyante kay ting klase na sangpita ang Dios, dili ta niya biyaan og dili ta niya pasagdan. Ikaduha nga punto yung siya, remember His promises in the Bible. "For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us." 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Tanan nga mga saad sa Ginoo ba, dili gina siya para sa tao nga kung magsaad char-char lang, or dili siya para sa tao nga sa pagsaad may lang na siya sa mga saad-saad karon pero pakyas na siya pag-abot sa unahan, no, nagsaad kay napay kabalo na taana.
So ang Ginoo pag mag-promise siya, it's always yes and amen. So pasabot iya gyud na siyang tumanon kay dili bakakon ang Dios. Remember to persevere sa Mateo 24:13, but he who endures to the end shall be saved. Kung kinsa lang tong makalahutay hangtod sa katapusan igsuon maura to ang maluwas. Usa sa mga saad sa Ginoo kung mulahutay ta is ang crown of life, ang purong-purong sa kinabuhi. Kita na mo ang crown? Sumatag usa dai sa atoa na ay reward pag abot sa panahon. Nagkalain-lain depende sa ato ang mga paglahutay, sa atong pagtrabaho, depende tanan no sa ato ang pagbuhat. And nindot kaayo nga maabot ang panahon unya nga butkan tag purong-purong diri akay nilahutay ta. Balikon ako ang verse nga siya dara nga bulahan ang tao nga milahutay sa mga pagsulay kay human siya makaanto sa pagsulay iyang madawat ang purong-purong sa kinabuhi nga gisaad sa Dios ngadto sa mga nahigugma kaniya. So nasayod ko nga kitang tanan nahigugma ta sa atong buhi nga Dios, siya ang rason nganong nagpabilin ta, nganong mubarug ta, siya ang rason tanan nganong bisag grabe na kalisod ug kapait ang sitwasyon sa atong kinabuhi karon laban Japan. Next is remember you are victorious in Christ Jesus. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So kung naalang ta kay Jesus, no dili gid ta makuan mga igsuon. Naagid tay kadaugan kung naata kay Jesus. So kung wala ta sa Ginoo, posible gyud nga magtubok ta no atong i-end atong life, na atong padayon. So kung ato kinahanglan nga mulahutay ta kay naatay victory mga igsuon. Lahutay lang, naatay kadaugan, we are victorious in Christ Jesus. Basta si Jesus ato kauban, magmadaugon jud ta kanunay dili ta pildido. Next is you have to fight the devil. Ang gusto sa kaaway nga dili kita mo padayon, di ta mo lahutay, di ta mga lagad sa Ginoo. Hilak na ako ang baby guys. Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. So kinahanglan gid ta nga magmaisog, will not allow the devil to ruin our lives, no, our relationship and everything in us. Kay tinuod lang mo gina ang gusto sa yawa ba nga mapildi ta mo na ang gusto sa kaaway nga dili ta makalahutay sa atong pag-alagad, dili ta makapadayon mo na siya ang iyahang ang ginabuhat niya is nagalantaw siya kanunay ug kinsa tong iyahang mababagan. So ato siya kinahanglan nga suklan, dili ta pwede nga magpabilin lang nga ingon ani, kinahanglan jud we will fight, no, so we will submit to God. And sa ato ang pagresist sa buhat sa kaaway, sa atong paghunong sa mga dautan, kakampi nato ang Dios. Kay kung dili pud ta mo hunong no sa pagbuhat sa dautan, unsa man atong ikagarantiya nga ang Ginoo nag-support sa ato or nagtabang sa ato. We will submit to God. Unsa ang will sa Ginoo mo natong i-obey para makadaog ta sa buhat sa kaaway. So in conclusion, dili day ta dapat mo give up bisag unsa man ang pagsulay nga imong naagian karon igsuon. Ayaw pag-undang sa pagbuhat og maayo ug sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, bisan pag ikusukuso ka sa mga problema, bisan pag gidautan ka, bisan pag unsa ang gihimo sa imong isig katao sa imo, bisag unsa pa man ang imong naagian karon, padayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. No, bisag unsa pa man na lahutay gid ta, lahutay kay ang mulahutay maura gyud ang maluwas. So sabay-sabay ta sa ato ang journey, padayon lang igsuon kay nasayod ko nga sa imong pagpadayon ang imong kinabuhi mahimo pud siya nga panalangin sa uban og makatabang ka nga sa imong paglahutay ug sa imong pagpadayon daghan pud ang mopadayon tungod kay na panalanginan sila sa imong kinabuhi. Gamiton pud ka sa Dios. So good morning and have a blessed day to all of you. Bye bye.